So welcome back sa channel natin. For today's video po, pag-uusapan po natin or sisilipin po natin itong pa-G-loan or yung pa-loan ni GCash. So pag nangungutang tayo or pag mag-a-apply tayo ng mga cash loan, ano po yung una nating tinatanong or yung gusto nating malaman sa mga offerings na ito? Una, checkin mo kung magkano ba yung pwede mong mautang, kasi yung uutangin mo is magdedepende kung ano yung kailangan mo or iniisip mo rito kung magkano yung pwede mong utangin. And then pangalawang question is magkano ba yung yung mga charges, yung fees and interest kapag nangungutang tayo. Siyempre mahalaga po yun na malaman natin sa isang loan. And then susunod na question na papasok sa isip natin is gaano kahaba para bayaran natin or i-repay itong mga inutang natin. And then syempre yung susunod na itatanong natin is qualified ba tayo dito sa loan services nila. So ano yung mga qualification or requirements para makapag-avail ng loan. Nagbe-base itong si GCash sa trust rating na tinatawag, or kung usual mong ginagamit yung si GCash. Yung trust rating is yung gaano ka-frequent or gaano nyo ginagamit yung si GCash apps. Ano po yung qualification para makapag-avail nitong si G-loan? So dapat po your age is between 21 to 65 years of age. Dapat Filipino citizen. And then dapat po yung GCash natin is fully verified. And you're frequently using your GCash, so dapat mataas yung trust rating po para ma-unlock niyo po itong si GCash or makapag-apply ng loan. May tinatawag po si GCash na G-score. So kung gusto niyo malaman kung ilan yung G-score niyo, punta lang po kayo sa main dashboard. Dun po sa baba sa lower right corner ng apps, meron yung logo na tao profile. So click niyo lang po yun, tapos lalabas na po yung G-score niya, i-click nyo lang. Pero as of now, wala talagang specific gauge or amount of G-score points para ma-unlock po natin itong GCash. So para magkaroon kayo ng idea, kasi sa akin currently yung G-score ko is 629. So I guess around 600 nung una ako makapag-loan dito before kay GCash. So, yung minimum na pinapautang o pinapaloan ni GCash is 1,000 pesos. Dun sa 1,000 pesos po, pwede nyo po siyang i-repay up to 6 months. Yun po yung minimum na repayment time para bayaran yung 1,000 pesos. So sa 1,000 pesos po na mauutang natin dito kay G-loan, meron siyang 6.99% monthly interest. So that is around let's say 7%. And then meron pa po siyang tinatawag na processing fee na 3%. So yung 3% na yun is 30 pesos. So ikakaltas na niya yung 30 pesos na yun dun sa maluloan nyo. So ang marireceive nyo lang po rito is 970 pesos. So sinubukan ko po itong i-grab, tapos binayaran ko po siya ng early, tapos makalipas yung ilang months, binalikan ko po itong si G-loan. So balik-balikan nyo lang po, kung hindi nag-a-appear yung panibagong offer niya, so balik-balikan nyo lang siya. Tapos recently nakita ko po meron na po akong offer na 25,000 pesos. And ang kagandahan rito sa new offer na binibigay niya, kasi kung good payer kayo, o-operang kayo uli ng another cash loan na mas malaking amount. So dito 25,000 pesos kaagad yung in-offer niya sa akin. And then ang kagandahan kasi yung first loan na ginawa natin is nasa almost 7%. So 6.99 plus may 300 pesos na processing fee. So napakaliit ng amount na nakuha natin kasi kinaltas na niya. And then at the same time, ang laki ng 7% po. Kung malaking amount po yung uutangin nyo, mabigat yun. So dito po, ipapakita ko rin po sa inyo dun sa screenshot natin yung amount na in-offer niya. And then ang kagandahan nga dun nga,
kung good payer kayo guys, o-offeran kayo ng mas malaking amount. Dito sa akin nasa 2.99% lang, so almost 3% lang po yung so that is around 4% po yung na-discount natin sa bagong loan offer niya. And then same process po na mayroon pa rin po siyang processing fee na 3%. So ayan po guys yung yung calculation. Main dashboard ni GCash, i-click nyo lang po yung borrow, so lalabas yung si G-Loan. And then sa 1,000 pesos na mahihiram nyo po, payable po yan in 6 months, which is yun yung minimum. And then mayroon po siyang interest rate monthly na 6.99%. So ang magiging monthly payment nyo po rito is 236.57 pesos per month po. And then in addition, meron po siyang 3% na processing fee. So mapapansin nyo dyan sa baba, so 30 pesos po yan. So ikakaltas po yan sa loan amount nyo. So ang marireceive nyo lang po rito is 970 pesos. Kung agree na kayo dyan, i-click nyo lang yung get this loan. And then after i-repay ko siya in advance, so binayaran ko siya ng advance. So after a couple of months, inoperan ako ni G-Loan ng 25,000 pesos. So nag-jump siya ng from 1,000 pesos to 25,000 pesos. And then payable po siya from 6 to 12 months. Ang kagandahan dito is bumaba siya ng 4% yung interest fee per month. So naging 2.99% na lang po. Pero nariyan pa rin po yung processing fee na 3%. So i-multiply pa rin niya yung 3%. And ikakaltas po yan sa total amount ng loan. So yung 25,000 pesos, yun po yung na-approve na credit limit nyo po na pwede nyong utangin. Pero ginawa ko rito, sinubukan ko lang i-apply yung 10,000 pesos. So sa 10,000 pesos magkakaroon ako ng monthly payment na 1,400.11. So that is payable for 9 months. Yan po yung na-approve sa akin na loan repayment dates. And then lagyan nyo lang po yung purpose of loan nyo. And then yung 3% po ng 10,000 is 300 pesos. So makakaltas po yan sa loan amount ninyo. So sa 1,400 pesos 0.11, i-times mo yan sa 9 months, so magiging 12,600.99 po yan. So meron siyang tubo rito na 2,600.99. And then so that is 288.99 cents yung yung tubo per month. So that is around 3% interest rate per month po. And kung agree ka na dun sa calculation, so i-click nyo lang po yung get this loan. So mapupunta na po yan sa GCash wallet ninyo. And once again guys, thanks so much for watching yung mga videos na ina-upload natin, and I hope to see you next time.